At yan lang sinasabi ko sa inyo mga kabs, huwag kayong maniwala sa mga analyze ng mga content creator. Kasi sa totoo lang talaga ay viewers lang yung kanilang habol dyan. Kabs, lahat ba ay handa na sa tinatawag nila na The Big One? Hi there, welcome again sa ating YouTube channel, Juhoet. At sa ating podcast na ito guys, ngayong episode ay pag-usapan natin guys yung mga iba't ibang random na nangyayari na lindol sa atin sa Pilipinas guys. Ito ba ay kinakababahala ng lahat na kung sakali ba ito ay nakakaepekto sa pangyayari sa malalapit na The Big One? Ano ba ang ibig sabihin guys ng The Big One? Ito ay alam na ng lahat siguro ng mga bata at matanda kasi ito yung guys yung hinihintay lahat ng mga kapwa nating Pilipino, inaabangan kung ito ba talaga ay mangyayari o hindi. Yung tinatawag nila na The Big One guys, yung lindol kung sakali ito ay mangyayari na 7.4 tatama sa Metro Manila at ito ay magbibiak ng lupa o slip earthquake na tinatawag nila guys na mga galing sa Marikina hanggang Bulacan. Kaya tatama ito ba? Ay maging totoo ba ito sa kasalukuyan mga kabs? Kaya yan kabs yung ating topic ngayong araw. Dahil yung The Big One ba kabs ay totoo talaga ba mangyayari? Bakit nga ba natatakot yung mga karamihan nating kapwa ng mga Pilipino, mga naninirahan dito sa malalapit sa ilalim ng fault line na ito sa tinatawag nila kung sakali ay tatama yung 7.4 magnitude sa Metro Manila. Dahil karamihan ay natatakot mga kabs sa mga gumagawa ng mga content creator na ito na sobra-sobra ang kanilang pag-analyze kung sakali ito ay tatama ang 7.4 magnitude. At dahil napakahaba yung fault line na ito o tinatawag nila na slip line earthquake yung mangyayari dahil pahaba at bukaka yung sakali ay tatama yung earthquake na ito guys. Dahil yung mga overanalyze ng mga ibang content creator sa pananakot nila sa kapwa nating Pilipino ay maraming mamatay dahil nga daw ay babagsak yung mga gusali, tatambakan yung mga tao sa mga naninirahan dyan, at yung mga dam sa Angat Dam o sa Bulacan Dam ay masisira at yung tubig ay tatama sa mga bahay-bahayan at tatama at lalawak yung baha na madadaanan ng mga tubig na ito. At of course, mawalan ng mga water supply dahil sira-sira yung mga tubo. Kuryente, isa na rin guys, yun ang pag-analyze nila ay mawala din ng kuryente dahil maraming mga electric, mga poste na matutumba at wala ring supply. Mga pagkain, ay syempre, sasarado yung mga pamilihan, wala rin. At yung mga paliparan, isa din daw yun mga guys, yung mga pag-analyze nila, wala rin tutulong sa atin na mga ilang araw o ilang linggo dahil yung paliparan ay sira. Yung mga pantalan din, wala rin mag-ship ng mga tulong sa iba't ibang bansa dahil wala rin duduangan o mag-aano yung ship ng kanilang mga barko. Wala rin tutulong. Kaya tayo, mga Pilipino, tayo mismo yung sarili natin ang makakatulong kung sakali yun mangyayari mga kabs. Dahil yung government natin ay hindi rin makakatulong agad-agad dahil sira yung mga kalsada. Marami ba mga aeroplano o helicopter o yan, mga helicopter na magsusupply? Marami ba? Ready na ba yung ating mga pamahalaan sa mga ganitong bagay? Mga kabs, yung tanong. Kung ito ba talaga ay totoong mangyayari dahil yung pag-a-analyze ng mga iba't ibang content creator ay nakakatakot. Kaya yung mga kapwa nating Pilipino, lalo na yung mga nanirahan dyan at yung mayroong mga ilang taon din na pinag-ipunan, pinagtayo, pinagpundar at
Yan guys, yung mga kinatakutan nila, yung mga anak nila, mga pamilya nila, kahit tayo, mga kapatid natin nandun, o mga kamag-anak na nandun, ay mag-alala din tayo. Yan guys, yung mga nakakatakot na mga analyze ng mga iba't ibang content creator ay sobra-sobra. At tayo din, yung mga nasa probinsya ay siyempre may epektuhan dahil nandun yung mga head office gaya ng mga bangko. Paano tayo makapag-withdraw kasi offline, halimbawa, walang signal. Kaya, yan guys, hindi lang tayo ang maipektuhan, kundi lahat ng mga sambayan ng Pilipino ay maipektuhan sa pangyayari kung sakali ito guys. Kung totoo talaga yung mga analyze ng mga content creator na pag nag-analyze sila ay sobra-sobra nakakatakot, na akala mo naman ay talagang mangyayari ito o hindi. Cubs, lahat ba ay handa na sa tinatawag nila na the big one? Kahit hindi tayo dun Cubs nakatira sa fault line na yun, ay siguro meron naman kayong mga kapatid doon, mga anak o kamag-anak na ninirahan dun guys. Yung mga Cubs, handa na ba? Ang tanong, kayo ba ay nahanda nyo na ba yung mga, nag-imbak na ba kayo ng mga tubig kung sakali mangyari ito Cubs? At mga pagkain, nakaimbak na ba yung mga dilata nyo? At flashlight or kandila o mga dokumento? Dahil syempre hahanapin kayo ng mga kamag-anak nyo. Dahil dapat meron kayong mga natabi yun guys para sa mga pabilisang rescue o paghahanap. At hindi naman natin guys yun na isipin o alahanin yung mga ganyang bagay dahil walang nakakaalam, walang nakakapredict kung kailan mangyayari talaga yan guys. Pero isa lang paalaala sa ating mga kababayan, kapwa nating Pilipino, na kung sakali lang naman. Yan, 'di ba mga Cubs? Yan lang kasi Cubs yung mga problema sa mga gumagawa ng mga content creator na sobra-sobra yung pagkaka-analyze. At tinatakot nila yung kapwa nating mga Pilipino, yung mga nanirahan diyan sa Metro Manila, Marikina, Laguna, Bulacan, Rizal, kasi maraming mga tao diyan guys. Ay, mga nag-a-analyze nito, huwag kayo agad-agad maniwala sa mga pinapanood nyo kasi sa totoo lang ay viewers lang talaga yung gusto nila kasi maraming nanirahan dyan. Diba? Crowded yung lugar na yan. Kayo mga nanonood sa mga sobra-sobra pagkaka-analyze, guys, magtanong kayo sa mga seismology, sa mga nag-aaral about sa lindol na ito, sa mga vulkan natin na nag-aaral kung talagang totoo ito. Diba? Sinabi nga ng seismology ng director na walang alalahanin yung mga taong bayan dahil natural lang na magkakaroon ng lindol. Dahil yung bansa naman natin o Philippines Island ay talagang normal ang pagkakaroon ng mga lindol na ito mga Cubs. Kaya dapat ay wag agad-agad maniwala dahil pag naniwala tayo, kakabahan tayo, isipin natin yung mga pamilya natin, anak, o magulang, kapatid. Kaya yung mga gumagawa na over-analyze na yan ng mga content creator ay hindi nyo guys dapat sila ay alahanin o iisipin ang kanilang mga content dahil isang content lamang yan guys. Diba ganon guys? Kahit yung anak ng Diyos ay hindi makapagsabi kung kailan talaga mangyayari yung the end of the world na tinatawag o last judgment natin sa mundong ito. Dahil ang binigay niya lang naman ay isang palatandaan
at malalapit kung kailan mangyayari ito mga Cubs. Kahit yung ating mga nag-aaral ng PHIVOLCS ay, di ba, sabi nila ay ito ay huling gumalaw mga 300 years ago na guys. Itong huling galaw ng PHIVOLCS ng ano na ito, fault line na ito. At maaari din itong mangyayari sa future natin. 20-50 years, maybe 400 years or 600 years ayon sa PHIVOLCS, pero hindi nila alam kung kailan talaga. Pero ito yung ano nila na taon sa pag-aaral nila, dahil every 4 years and 6 years lang naman gumagalaw yung linya ng fault line na ito sa Rizal or Metro Manila hanggang Bulacan. Kaya huwag tayong agad-agad mga Cubs, mga guys, manood sa pinapanood natin ng mga content na sobra-sobra mag-analyze. Dahil meron tayong government agency, pwede tayo mag-research sa ating mga government website. Doon tayo mag-research guys, kasi doon talaga yung totoo. Doon talaga yung mga advisory ng ating mga government, local, national government. Doon yung mga advisory nila. Dapat yung mga page nila ay naka-like tayo doon, naka-subscribe tayo doon para sa mga advisory. At siguro, kung sakali lang mangyayari naman yan, ay mag-advisory yan sila sa mga phone nyo, di ba? Mag-notification. Magbibigay ng notification kung talagang mangyayari yan guys. Kaya huwag kayong maniwala sa mga content creator na sobra-sobra mag-analyze na ang the big one ay mangyayari dahil sa iba't ibang random na mga lindol. Yan lang kasi Cubs yung mga problema sa mga gumagawa ng mga content creator na sobra-sobra yung pagkaka-analyze. At tinatakot nila yung kapwa nating mga Pilipino, yung mga nanirahan dyan sa Metro Manila, Marikina, Laguna, Bulacan, Rizal, kasi maraming mga tao dyan guys. Ay ang mga nag-a-analyze nito, huwag kayo agad-agad maniwala sa mga pinapanood nyo, kasi sa totoo lang ay viewers lang talaga yung gusto nila, kasi maraming nanirahan dyan, di ba? Crowded yung lugar na yan. Kayo mga nanonood sa mga sobra-sobra pagkaka-analyze, guys, magtanong kayo sa mga seismology, sa mga nag-aaral about sa lindol na ito, sa mga vulkan natin na nag-aaral kung talagang totoo ito. Kaya Cubs, dapat ay maging balance din tayo sa ating paniniwala Cubs. Dapat ay sumunod din tayo sa ating mga government advisory or public advisory na dapat sundin natin, at kailangan din natin mga Cubs na magdasal, mananalangin na ito ay hindi mangyari, kasi kung sakali talaga mangyayari ito mga Cubs, mga kababayan, ay napaka-emotional, dahil hindi lang yung bahay mo mawala, o isa rin sa atin ng mga kamag-anak, pamilya, yung mga ganun Cubs. Kaya dapat ay samahan din natin ng dasal, dahil hindi rin naman natin alam ang totoo kung mangyayari talaga to o hindi Cubs, dahil yan ay talagang ganyan na talaga, ay meron na talagang fault sa ilalim talaga ng lupa dyan. Kaya lang sa pag-aaral ng atin ng mga seismology, mga PHIVOLCS ay napakadelikado daw yan guys. Kaya dapat maging balance tayo sa ating paniniwala. Yan, dapat maging relax tayo, maging kalmado tayo. Huwag tayong masyadong mag-isip sa mga sinasabi ng mga nag-a-analyze na mga sobra-sobra. Relaxan tayo guys. Dapat kailangan natin ng dasal, dahil yan lang din naman talaga ang makakaligtas sa atin.
yung gumawa ng langit at ng lupa na yan, at gumawa ng fault line na yan. Yan mga Cubs, yung episode natin sa araw na ito, yung the big one, kung gaano ba kahanda, kung totoo ba talaga ito o hindi mga Cubs. Kaya dapat ay manalangin tayo. Kaya yun guys, talaga yung the powerful nating paghahandaan sa ating buhay ang isang panalangin. Kasi kahit mangyari man yan ay maging safe yung ating sarili, tayo ay protektahan ng taas yung ating mga pamilya. Kaya maraming salamat mga Cubs sa panood ng ating episode na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe. Do hongit. We are out. Peace.